Another day, another Hatid Sundo serye. Bow. Good morning! So, na-drop ko na si Marius and hindi naman siya umiyak. Inuto ko lang. Siyempre, gano'n lang naman. Uto-uto. Sabi ko, kuhanin ko lang yung minion truck niya. And binigyan kami ng teacher nabigyan kami ng school supply kasi may extra. Uy, grabe, ang puti ko na. Tiyari! So, eto pala ang laman ng school supplies nila. Merong bag, merong pang PE uniform na may kasama ng sapatos. Sakto lang yung sukat ng sapatos. Ayan, isang pajama, isang white t-shirt, merong raincoat, merong activity book, merong, ano ba tawag dyan? Ayan, raincoat yan. Tapos, meron din silang 3 composition notebook. Tapos, merong lapis at saka, yan, yung cleaning kit. So, sana, no, sa lahat ng lugar, merong ganito kasi malaking bagay para sa parents, diba? And eto, bantay for today's video kasi hinimatay si mama. Diyos ko, maghapon akong nagbantay sa tindahan. At itong si Marius, buti na lang, mabait yung anak o apo ng may-ari ng bahay. Sinunod niya si Marius, naglaro si Marius sa kanila sa taas. So, napunto akong magtinda dahil si Marius na sa taas. Tas kami na lang ni Papa ang nagbantay ng tindahan. At itong Marius, umaga hapon, gusto na lang maglaro ay nang umuwi. At eto, pinapasulat ko pa din siya. Araw-araw pa din. Make sure ko na meron akong at least 10 minutes, 20 minutes na magsulat siya, mag-practice para mahasa yung kamay niya ba sa pagsusulat. Ayan, nasa numbers na kami. So, keep going lang hanggang masasanay, hanggang sa matuto. Hindi ko naman hangad na ma-honor. Oy, ang gusto ko lang, matuto kang magbasa at magsulat. Yun lang. Bye. Tingnan nyo guys, ang ganda na ng simbahan. Hindi ko na-expect na ganito na pala siya kaganda. Ito yung simbahan na katabing bahay namin dati. Nakatira kami tabi, halos likod lang ng simbahan na to. Pero hindi pa siya ganito kaganda kasi nung umalis kami sa malapit dito sa simbahan, hindi pa siya ginagawa. Tapos nung nakarating na kami ng Palawan, nakatira na ako sa Palawan, ginagawa na siya. Tapos ngayon, ayan, ano na siya, parang fully renovated na siya. Ang ganda. Ang ganda ng ano niya, ng design niya sa loob at labas. Tapos eto si Marius, pinagluloko namin kasi nga ang kulit, nakikipaglaro sa mga bata. E pauwi na kami, ay, ligaw nga namin. Ayaw mo lang siya. Ba't mo lang kinuha yung cellphone? Sundan mo sa labas. Ayan, kasama namin si Tita Kai. Maganda. And eto, pauwi na rin kami. Naglakad na kami pauwi. Kasi hindi naman kalayuan din yung bahay namin ngayon sa simbahan. Siguro mga 3 kalye siguro lang lalakad. Tsaka hindi naman mainit kaya maganda maglakad-lakad. So, ito yung paralan nila Marius. Medyo napaaga yung aking pagsundo. Dahil umalis ako ng bahay ng 9:18. Ang labasan nila ay 9:30. So, nakarating ako dyan mga wala pang 9:30. Tas pinalabas sila 9:30 na pasado. Hindi na naman kasi kalayuan sa bahay. 2 kalye lang ang lalakarin ko. Kailangan Marius, ayaw na talaga niyang maglakad. Kahit anong pilit ko. At eto pa, ang gusto niyang baon ay yung Dutch Mill na malaki. Yung talagang tig 57. So, ayan. Pinuksan na rin ni teacher ang pinto and ayan na yung mga mother, kanya-kanyang sundo na ng mga bata. Pero ako, hindi na ako lumapit kasi lalapit man din naman niya si Mars. Palalabasin din naman niya ni teacher. Dito, sa may bracelet. Ganda. Ay, na. Lawat. Lawat. Alright. So, pagkadating sa bahay, ako ang nagluluto ng ulam dahil gustuhin ko man tulungan si mama sa tindahan ay hindi ko magawa dahil ang Marius napakakulit. Kung noon, siya ang binabantayan ko. Ngayon, siya naman ang nakabantay sa akin kahit saan ako magpunta. So, ako lang ba nagigisa ng bawang na hindi tinatanggal ang balat? Kasi ang bango ng balat kasi, pero mamaya pag naluto na lahat ng mga
ricados, saka ko siya tatanggalin. Kasi ang bango niya, di ba, pag iniisa. So, ang ulam pala natin for today ay ampalaya. Kasing pait ng buhay ko, Charis. O, hindi mapait kasi kinupus, ano kinupus? Pinigaan, bistak. Ay, pinigaan ko yan ng asin, kaya hindi na siya mapait. Hindi katulad sa'yo, bitter, charing, wag saluhin. So, ang ulam namin ay ginisang ampalaya, tapos nagtinola ako ng isda. Ang gusto ko kasi sa ampalaya yung marami siyang itlog. Diba? Pagkalabas ko ng kusina, nagtaka ako kung sino yung kausap ni Marius. Wala pala siyang kausap, kundi sarili niya. Who are you talking? Nothing. Who are you talking? Nothing. O, tingnan nyo, ang daming dugo ng damit ko. Paano? Nadapa siya kanina at ang lakas ng pagkadapa kasi basa yung sahig. Tumakbo ay nadapa. Ayan, nakatulog na sa kakaiyak. Tingnan nyo naman yung sugat sa labi niya. Diyos mio, kat anong bantay talaga. Naku! Na-late nga ako ng sundo kay Marius, guys, dahil may ginawa pa ako sa palengke at pagkatapos ko nga siyang sunduin, ay dumiretso naman kami sa bangko kasi inutusan din kami ni mama. At ito, tingnan nyo naman ang kahabaan ng Espanya Blooming Treat. Tingnan nyo yung grabing taas niya dito. Alam nyo dito kung pagod na kayo sa buhay, pwede kayo magpagulong-gulong dito sa hagdanan nila. Sure ako pagbaba nyo, pahinga na talaga yung todo. Habang buhay na pahinga talaga ang kababagsakan mo, Charis. So, pagdating na nga naman ng bahay, nakaluto na si mama. Ito, ang sarap ng ulam. Pinarinate mo na yung manok bago niya pinirito. At ito yung bata, laruan mo na ang inuna. At pagkatapos nga namin kumain ay inutusan naman kami ni ma'am bumili ng notebook. Pero saglit lang muna. Bago kami bumili ng notebook dahil walang barya si kuya ay nag-milk tea muna kami dito sa milk tea na malapit lang din naman sa bahay. Walking distance lang naman. At dahil may sugat ang kanyang labi, nahirapan siyang humigop, kaya ang ginawa niya, kinutsara niya na lang yung milk tea para makakain siya. Ang sweet ng maglolo. And the following day nga, ito ang pinapabaon ko sa kanya. Nilalagay ko sa baon ng kasi pinapalagay ng teacher. And ito, medyo napaaga na ang pagsundo ko. Unlike kahapon na late ako. So, pagdating naman namin ng bahay, tingnan nyo naman. Tingnan nyo ang ginagawa ni Marius. Sahig pa ba to? Hi. Parang hindi na yata to sahig. Ginawa ng blackboard ang sahig. Wala kasi kami whiteboard. Kaya ayan, ang napagtripa ni Marius ang sahig namin, pero huwag kayong mag-alala kasi bago kami matulog sa gabi, pinupunasan ko na yan. At si Tita Kayi, nag-crave ng mango float. Kaya ayan, bumili kami ng mangga at mga ingredients at gumawa agad ng mango float. At syempre, alam niya naman ang bata na hindi hindi siya kasali dahil gusto niya sa lahat ng gagawin, kasali din siya. Kaya pagbigyan natin, diba? O, tingnan niyo. Ang daming kamay, gagawa lang kami ng mango float, ang daming kamay. Pero okay lang yan para mabilis matapos, 'di ba? And eto na Thursday, ayan, dahil na busy tayo. Ang dami ko kasing ginagawa kay putol-putol na yung vlog natin. Hindi tayo nakapag-post araw-araw Thursday. At eto, nagsiselfie nga ako. Medyo nawala man yung ngiti ko dito kaka-selfie. Okay, bakit naman kuya, kakulay mo yung t-shirt ko? Huli ko na napansin na saglit lang. Bakit naman ganun kuya? Bakit naman green yung kulay ng tricycle mo? Ibahin mo naman kuya, sa sunod yung kulay. Kaya Diyos ko, para naman ako pa-picture nito ng one by one. Charing. Good morning! Say good morning! Good morning. Maganda ang panahon ngayon, makulimlim, kaya maganda maglakad-lakad kasi hindi siya mainit. At itong si Marius, napaka-inosente talaga ng batang to, no? Minsan maiinis ako, minsan matatawan na lang kasi kung ano-ano na lang napapansin niya, yung napupunan niya, yung mga nakakasalubong namin, napapansin niya, lalo't may nakasalubong kami yung nakapula dun sa unahan, na-stroke kasi yun. Tapos tinanong niya, bakit ganun yung paan niya? Bakit ganun siya maglakad? Kaya sabi ko, na-stroke siya. Sabi niya, bakit siya na-stroke? Hay, ang daming tanong. Kaya sabi ko na lang sa kanya, kumain ka ng gula, alagaan mo yung sarili mo para hindi ka magkasakit. O, upo na lang. So, ito na nga, nagpayong na. Kinuha sa akin yung payong kasi daw mainit.
Wow, nakarating lang ng Maynila ang bata. Ayaw na maarawan. Charing. Pagdating nga namin sa bahay, pinakita niya kaagad yung kanyang book kasi meron daw siyang sinulat. Yung pala, may sinulat si teacher. Ayan, yung mark na pula, yung stamp na red, is yan yung homework nila. Kasi Thursday ngayon, tapos bukas wala silang pasok kasi may monthly meeting si teacher. Kaya, nagbigay ng assignment yung teacher. Yan yung assignment na karaan. Tapos, etong bago, dalawa. Yan yung assignment for this week. Tapos, ibabalik naman ito sa Tuesday. Ayan. Dumating na rin pala yung in-order ko sa kanyang kinetic sands. Kinetic sand ba tawag dyan? Kasi nga, panay siya sa akin na magpunta kami sa court kasi daw may buhangin daw doon. Dadalhin niya yung bako niya. May ginagawa din ako minsan sa palengke kaya hindi ko siya nadadala doon. Kaya ang ginawa ko, in-orderan ko siya sa Lazada which is worth it naman sa presyo kasi sobrang saya niya talaga. Promise, nakakatuwa din siya laruin. Pasado 6:00 na, nag-aya pa ang bata na magpunta daw kami sa tennis court. Dahil kahapon, pagkasundo ko sa kanya galing sa school, sabi ko merong tennis court dito. At pagsilip nga namin ay wala nang naglalaro, so sabi ng babae na balik na kayo mamayang hapon kasi meron nang maglalaro. At dahil na busy ako, hindi na kami nakabalik. At dahil ngayong araw, Friday, naningil na siya kay mama, pupunta tayo sa tennis court. So, hindi naman kami nagtagal doon kasi biglang umambon. Umupo lang siya dyan saglit. Tapos umuwi na rin kami dahil wala kaming dalang payong. Malapit lang naman to sa bahay namin. So nalalakad lang siya isang hakbang lang. Kaya meron na kaming mapapasyalan kapag naiinip siya. So dito nga, tapos na kaming maghapon na neto, 9:00 na ng gabi. Nag-aya ako mag-ice cream dahil naglalaway ako doon sa ulam namin. Inaaya namin si Tita Kai, kaso tinatamad ang Tita Kai, kaya kami na lang ni Marius. Tingnan niyo naman kung gano'n siya ka-excited sa 7-Eleven daw. Bisda ka talaga, uy. For that. Small one. Lamig. This one. This one. This one. Small one lang. That one. Which one? Not the big one. Small one lang. The pink. Wala silang pink. They don't have pink. Look, it's there. You see this? Not this big one. Only small one. Lamig. There. It's cookie. And it's a very cookie. That's too big. Fun. Wala din pala silang pasok ngayong araw pero mayroong practice doon sa mga kasali sa paligsining na gaganapin sa November. So hindi ko alam na kasali pala yung name ni Marius kasi nung nagbaba si teacher ng name ng mga list ng estudyante na magpa-practice, wala naman yung name ni Marius. Nung nagtanong na yung isang tatay na yung anak niya kaklase ni Marius dito sa taas namin kung bakit hindi kami nag-practice, sabi ko, hindi naman kasali si Marius. Sabi niya, ate kasali. Saka lang ako nag-backread sa GC na kasali pala si Marius. Kasi di ko rin kasi in-expect na isasali siya. Kasi transfer lang naman kami. Kaya sabi ko, sige, next time na lang pag mag-practice ulit. At ito ang bata, dapat ako ang magdodoreme. Siya na lang daw ang magdodoreme. Hala, sige, ayusin mo ha. Do pa lang, sumabit ka na. Do. 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 Re.